Dalawang impeachment complaint ang magkasunod na inihain laban kay Vice President Sara Duterte ngayong araw. Ipinaliwanag ng ilang complainant kung bakit ngayon nila inihain ang impeachment complaint. Gayong February 6, ang unang inanunsyong pagtatapos ng one-year bar sa paghahain ng reklamo. Saksi si Bernadette Reyes. Dalawang impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte ang inihain sa House Secretary General ngayong unang Lunes ng Pebrero. Unang naghain ng iba't ibang progresibong grupo na inendorso ng mga kongresista mula sa Makabayan Bloc. Betrayal of public trust ang ground for impeachment. Dahil sa abusado umanong paghawak sa 612.5 million pesos na halaga ng confidential funds mula December 2022 hanggang ikatlong quarter ng 2023. Kabilang dito ang pagwaldas umano ng 125 million pesos na confidential funds sa loob lang ng 11 araw noong December 2022. Mahigit 73 million pesos ng pondong ito inisyuhan ng Notice of Disallowance ng COA. Ayon pa sa reklamo, inutos umano ni Duterte sa kanyang staff na gumawa ng mga di makatotohanang accomplishment report na suportado ng gawa-gawang liquidation reports at mga pineking dokumento. Ipinunto ang mahigit 2,000 acknowledgement receipt na nakitaan umano ng irregularidad gaya ng pirma ng isang Mary Grace Piatos na ayon sa PSA walang record ng kapanganakan, kasal o pagkamatay. We expect na makukuha ang 1/3 at mapabibilis ang transmission sa Senado at makapagsisimula na forthwith ang trial na naunsyamik. So finally, dapat matuloy ang impeachment trial ni Vice President Sara sa lalong madaling panahon. Makalipas lamang ang mahigit kalahating oras, panibagong impeachment complaint naman ang hinain laban sa Vice-Presidente. Kabilang sa mga petitioners nito ang ilang individual at mga civil society at religious groups. Kabilang dito sina Kiko Aquino D, apo ni na dating Pangulong Cory Aquino at dating Senator Ninoy Aquino, dating Peace Secretary Ging Deles at Father Flavie Villanueva. Kabilang sa grounds ang pag-amin umano ng bise na ipapapatay si Pangulong Bongbong Marcos, First Lady Liza Araneta Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez. Maling paggamit umano ng confidential funds at pamamahagi ng monetary gift sa mga opisyal ng DepEd na may kinalaman sa procurement. Gayon din ang pagkamal ng di maipaliwanag na yaman at hindi pagdeklara ng buong yaman sa kanyang SALN. At iba pang high crimes kabilang na ang murder at conspiracy to commit murder, kung saan isinasangkot si Vice President Duterte sa extrajudicial killings ng Davao Death Squad. Halos pareho nga po yung laman given that hindi nga nag-decide yung Supreme Court tungkol sa nilalaman ng kaso. No? Ang konting karagdagan lang po na informasyon dito yung statements ni Madriaga. We've added that as to in the discussion on yung case ng confidential funds. There's always a chance that we will be able, that the House will be able again to get enough signatures, that is the 1/3, para yun na rin ang magiging resolution and articles of impeachment that can be transmitted to the Senate. Sa pahayag ni Attorney Michael Poa ng defense team ng Vice-Presidente, sinabi nitong hindi na nila ikinagulat ang paghahain ng impeachment complaints. Handa raw silang harapin ang mga aligasyon sa pamamagitan ng tamang proseso sa ilalim ng konstitusyon. Kumpiyansa raw silang mapapakita ng patas na review na walang basehan ng mga akusasyon. Sa desisyon ng Korte Suprema noong July 2025, sinabi nitong walang impeachment proceedings na pwedeng simulan sa Kongreso bago ang February 6, 2026. Pero bakit ngayon pa lang may mga naghain na? Sa desisyon noong Hulyo, itinuturing ng archived o dismissed ang 3 impeachment complaint noong February 5, 2025. Ito ang naging batayan para sabihing February 6 pa pwedeng maghain ng impeachment complaint alinsunod sa one-year bar rule. Pero sa desisyon ng Supreme Court nitong Enero, walang nabanggit na February 6. Sa desisyon, sinabing binilang dapat ang 10 session days mula sa paghahain at pag-endorso sa unang impeachment complaint noong December 2, 2024. Ibig sabihin, may hanggang January 14, 2025 ang Kamara para ilagay ito sa kanilang order of business. January 15, nag-lapse ang one-year bar. So sa totoo lang,
January 16 actually, pwede na pala. Kaya lang, late naman na namin nakita yung decision the other day lang. So kung ganun pala, pwede na mag-file anytime after January 15. So we're following the Supreme Court decision. Dito sa recent resolution of the Supreme Court denying the motion for reconsideration of the House of Representatives, it was implied na yung first impeachment complaint that was filed on December 2 of 2024 was deemed initiated for failure of the House to take action within the period of 10 session days. So counting from December 2, 2024, yung 10 session days niya was until January 14 of 2025. In other words, January 15, 2026, nag-lapse na ang one-year prohibition period. Pero may kalituhan pa rin ang ilang kongresista. Even myself is confused. Alin yung susundin natin? Is it the February 6, 2026 na nasa original decision? Or is it the January 15, 2026 which was implied in the recent resolution? Tingin ng ilang kongresista, mauuwi ito sa panibagong pagdulog sa korte. Pagka the referral is on the 6th of Feb onwards, tingin ko wala ho tayong magiging problema dito. So people can file any complaint from today up until the 6th. No? Sinisika pa namin makuha ang panig ng Korte Suprema. Para sa GMA Integrated News, ako si Bernadette Reyes, ang inyong saksi. Mga kapuso, maging una sa saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.